Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Page of Pentacles. I feel like ang nasisense ko na energy, nakita ko na ginagawa mo yung makakaya mo para maiayos yung financial mo or may mga gusto kang paraan na gawin para kumita at mapalago yung income mo. Ang mensahe ng card mo, may mga naaalala ka sa nakaraan na hindi mo pa rin makalimutan at mabitawan na alaala. At iyon ay isa sa nagiging inspirasyon mo para magpatuloy sa buhay na magsumikap at gawin yung makakaya mo. May mga kailangan kang harapin at pagdesisyonan. Some of you, merong sitwasyon na itinatama mo or ikaw yung tinatama. May mga opportunity na dumarating pero hindi ka pa handa na magdesisyon or tanggapin. Gusto mo nang kalimutan yung mga nangyari at harapin kung ano yung dumarating. Sa movie, may gusto kang puntahan. Itong taon na to mapaglaro. Kapag gusto niya, babalik siya sa'yo. Pag ayaw niya, aalis siya. Gusto niya yung palagi siyang nagbe-benefit sa mga ginagawa niya. Some of you, sobrang busy mo kung ano yung passion mo ngayon, pinagtutuunan mo yun ng attention. Natuto ka na kung ilang beses ka mang madapa, babangon ka, at you feel guarded na, hindi ka na basta-basta magtitiwala doon sa mga taong nakasakit sa'yo. Kailangan mong balansehin yung mga dumarating sa buhay mo para hindi ka mapagod or hindi ka magsawa. May darating na abundance and prosperity, some of you celebration, or andun yung long-term na relationship or financial stability. Yung nakakaipon ka, nagiging stable yung income. Clarify natin ang The Hermit. Seven of Cups and the Wheel. Nagkaroon na ng end of cycle, may new cycle na papasok dito, which is andun yung peace of mind. But I think andun pa rin yung hindi mo pa rin makalimutan yung mga nangyari sa past. And nag-end na yon. Ngayon, kaya mo nang harapin kung ano yung mga desisyon na darating sa buhay mo na mapayapa. Clarify natin ang Seven of Cups. The Lovers and the Lovers. Andun yung pagmamahal ng dalawang tao sa isa't isa. And kung ano yung nangyari sa sitwasyon, pipiliin at pipiliin nyo pa rin yung isa't isa. Clarify natin ang Knight of Wands. Some of you, ikaw na yung nagpupuno kung ano yung pagkukulang sa isang situation o relasyon or para sa sarili mo. The Sun and the High Priestess. Unti-unti ka nang nagiging okay, nagiging masaya sa kung ano yung dumarating at pinagtutuunan mo ng attention. Ngayon, you need to listen to your inner self, to your intuition. May mga idea na binibigay sa'yo para makatulong. Some of you, andun yung nararamdaman mo may parating dito na magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang Temperance. Ace of Pentacles and Five of Wands. May blessing na darating or minamanifest mo. Sometimes nandun sa point na you feel something na may conflict, pero you need to balance yung mga dumarating para hindi ka ma-exhausted at hindi ka sumuko doon sa mga pinagdadaanan mo. Some of you, nagkaroon ng pagtatalo sa nakaraan at hindi nagkasundo. And binamanifest mo na maging okay at kailangan mong harapin at habaan yung pasensya mo
pagdesisyonan ng tama kung ano yung nangyari sa sitwasyon. Clarify natin ang judgment. Six of Cups and Ace of Cups. May past person na gustong bumalik at ibigay kung ano yung makakaya niyang pagmamahal, iparamdam, at punuan. Some of you may decision dito na kailangan mong gawin at harapin na sa tingin mo magpapasaya para sa'yo. Some of you andun yung gusto mong makatulong sa mga mahal mo sa buhay at punuan kung ano yung pagkukulang. Or ibigay kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ang Eight of Cups. The Emperor and Four of Wands. May reunion na parating or magkakaroon ng celebration and kinokontrol mo yung nararamdaman mo. Gusto mo nang iwanan yung mga masasakit sa nakaraan na nangyari sa buhay mo at harapin ko ano yung sa tingin mo mas magiging maganda yung kinabukasan mo, yung magiging masaya ka at yung mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang Nine of Wands, Three of Cups, and Seven of Swords. May nangyari dito na pagsisinungaling at cheating or running away dun sa situation. Some of you may gusto kang subukan. Or may tao na gustong bumalik sa buhay mo at makipag-ayos, pero natuto ka na. Hindi ka na basta-basta magtitiwala sa kahit sinong tao na sinaktan ka. Clarify natin ang Nine of Pentacles. Or meron ditong reunion na darating. Or reconciliation. Three of Wands and Queen of Swords. Alam mo kung ano yung tama na gawin. Alam mo rin kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon. And meron ka ditong gustong puntahan or hinihintay. Some of you may travel na darating. Or meron ditong clarity na darating doon sa mga nangyari sa nakaraan. Or nagkakaroon dito ng sama-sama yung buong pamilya na ini-enjoy yung isang selebrasyon. Or andun yung iniisip mo na makuha yung long-term na relasyon or stability sa financial na makapag-ipon at makapagpundar at naibigay yung mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Family. This situation is rooted in an emotional experience with a family member which we can help you to understand and heal in your mind and heart. Surround this person, yourself, and the experience with the calming blue light and many angels. Be open to the gifts within the situation and allow yourself to feel peace. Ang mensahe ng iyong gabay na yung pamilya yung pinakamahalaga at dapat mong alagaan sa buhay. Kasi yung mga nangyayari na sitwasyon sa buhay mo at binibigay sa'yo, yung pinanggagalingan ng lahat ng yan ay yung pamilya. Kapag masaya ka at maganda yung samahan ng pamilya, nagiging masaya ka rin at na-attract mo yung mga positibo. Basta isipin mo lang palagi na kung saan ka magiging masaya, doon ka. Kung ano yung mga pinagdadaanan mo na hirap at problema, malalagpasan mo rin yan. Maging matatag ka lang palagi para makuha mo kung ano yung para sa'yo, labanan mo kung ano yung kalungkutan, kung ano yung problema na pinagdadaanan mo ngayon, maging matatag ka at magtiwala ka sa kakayahan mo sa Diyos Ama na lahat ng problema na yan, masusolusyonan mo, magdasal ka lang palagi at gawin mo yung makakaya mo doon sa mga dumarating sa buhay mo na suliranin. At maging matatag ka lang, huwag kang basta susuko sa kahit anong pagsubok na dumarating sa buhay mo. Lahat ng yan, kaya mo yan na masolusyonan. Basta pag-isipan mo lang palagi kung ano yung tamang desisyon at gawin mo kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon. Be thankful sa mga dumarating sa buhay mo. Huwag kang magmadali sa pagdidesisyon kung hindi ka pa handa. Pwede mo na munang i-pause yung sitwasyon na yon o yung mga kailangan mong pagdesisyonan
at balikan mo kung kailan ka handa na harapin yun at gawin yung tama dun na desisyon. At itong yung reading libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.